Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin itong bandagula ni Arnold Clavio at ni Daryl Yap. Sinagot ni Daryl Yap yung patutsada sa kanya ni Igan, ni Arnold Clavio. Ano ba yung banat ni Arnold Clavio dito kay Daryl Yap? Basahin po natin mga kababayan. Ito po sa Instagram. Nag-post po itong si Igan, si Arnold Clavio. Sa mga hindi pa nakakaalam, babasahin ko para at least alam ninyo ang pinagmula ng bardagulan ng dalawa. Unang-una, okay, ito, babasahin natin. Okay, ito, basahin natin yung post ni si Igan, ehem. Meron pang ehem. Inilabas na ang trailer o teaser ng pelikula na Rapist, The Rapist of Pepsi Paloma para sa taong 2025. Yan, kung napanood yung teaser, napaka-bulgar nung teaser kasi dun sa teaser ay hayagang binanggit ang salitang rape at ang pangalan ni Vic Soto. So, ang nangyari mga kababayan, tinanong yung si Pepsi Paloma, ikaw ni-rape ka ba talaga ni Vic Soto? Sagot ni Pepsi Paloma, oo, ni-rape ako ni Vic Soto. Kaya yan pong teaser na yan ay naging kontrobersyal. At sabi ko sa inyo etong si Daryl Yap, gusto muling sumikat. Sumikat ba to? Sumikat ito kasi kontrobersyal. Diba? Yung mga pinagagawa nyo kontrobersyal. Pero yung sa awards, may napanulo ng awards ba to? Wala naman di ba? Hindi naman award-winning director to Kupal tuloy. Hindi naman award-winning director to Nagkaroon naman ng award dito. Hindi, gumagawa lang siya ng pelikula. Yung mga pelikulang ginagawa niya, medyo controversial, kaya maingay. Pero, walang award. Kagaya nito, mga kababayan, yung The Rapist of Pepsi Paloma, nilabas niya doon sa trailer. Grabe, talagang pinangalanan si Vic Soto na nang-rape di umano kay Pepsi Paloma. At sabi nga ni Igan, at dito ay matapang na binanggit ang pangalan ni Bossing at Vic Soto official bilang rapist ng nagbigting dating Bold Star na si Pepsi Paloma o Delia Smith sa totoong buhay. Pwedeng magtago sa artistic freedom ang direktor, pero hindi sa mga umiiral na batas. Maliban kung may public record ang korte batay sa akusasyon, baka yun ang intensyon, ang manggulat. Ilang dekada nang binubulabog ang Pilipino ng isyong ito. Tuwing may malalaking mga problema ang isyong ito ay laging panligaw. So para nga nakikita ni Arnold Clavio, etong isyong ito ay diversion. Ililigaw yung mga tao kasi merong problema, kasi merong issue. Malamang dito sa ating bansa, kaya to divert itong mga kaisipan ng ating mga kababayan. Ayon po yung ayon po yan kay Arnold Clavio. Pero tanda ko sa panayam ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang rape issue ay gimmick lamang at gawa-gawa lamang ng kanilang manager, ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz. Meron akong video niyan mga kababayan. Gusto niyo mapakinggan? Gusto niyo ba marinig? Tara, pakinggan natin para sana naman ay wag tayo maka-copyright Sana naman wag tayo maka-copyright dito. Pakinggan natin mga kababayan si Coca Nicolas, kung ano sinasabi ni Coca Nicolas tungkol dito sa issue kay Pepsi Paloma at sa TVJ. Panoorin po natin. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga Soft Drinks Beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Ngayon, tatanungin natin si Daryl Yap, Sino ba ang mas may alam sa inyo, o sino mas nakakilala sa inyo ni Coca Nicolas kay Pepsi Paloma o si Daryl Yap at Pepsi Paloma?
Nakasama mo ba, Daryl Yap, si Pepsi Paloma sa ano? Sa kwarto? Ito, mismo, si Coca Nicolas nakasama ni Pepsi Paloma sa kwarto. So, kung may paniniwalaan tayo, mas paniniwalaan ko si Coca Nicolas kaysa kay Daryl Yap. Nung panahon na ata nun, patay ka, patay. Ano ka pa lang eh. Wala ka pa eh. Diba? Kumbaga, ano bang tawag doon? Ano ka pa lang? Ano ba yung tawag doon? Yung sperm na pag-anong-ganong pa lang, oh. Hindi ka pa nabubuo ata ng mga panahon na yun eh. Oh, so mas paniniwalaan ko etong si Coca Nicolas kaysa dito kay Daryl Yap. Yung account ni Coca Nicolas, ito base sa totoong buhay. Kasi nakasama niya mismo si Pepsi Paloma. Oh, si Daryl Yap, nakasama mo ba si Pepsi Paloma? Tapos may pasabi-sabi ka pa kay Sarsi Emmanuel na ba't close ba kayo ni Pepsi Paloma? Ayabang talaga, ayabang sa totoo lang netong kupa. Ayabang talaga neto ni Daryl Yap eh. Oh, ito, sige, diretso natin. Ano sinasabi ni Coca Nicolas? Then, nung ano po, siyempre, lagi kami magkasama ng dalawa, kahit saan. Oh, lagi silang magkasama. Silang dalawa kahit saan. Oh, sino mas paniniwalaan nyo? Coca Nicolas o Daryl Yap? Si Daryl Yap, doon lang sa records eh. Doon lang base sa mga chismis sa dyaryo. Doon lang siya nagbabasa. Wala naman. Interviewin mo kaya si Coca Nicolas para alam mo ang totoong nangyari. Oh, ano sabi ni Coca Nicolas? Lagi niyang kasama si Pepsi Paloma kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung Oh, para magkapatid na sila. Close as sister. Ikaw ba close kay... Baka naglaro ka ng yung tawag doon, yung kumakausap sa mga yumao na. Ganun ba ginawa mo, Daryl Yap? So, records ka lang nagbabase. Ito, si Coca Nicolas, nakakasama niya mismo si Pepsi Paloma. Yung account niya, direct ito, o directly from experience sa totoong buhay. 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yun na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Tingnan mo, tawagan nila Pechay. Ibig sabihin close sila. Kasi kung di ka naman close, di mo tatawaging Pechay si Pepsi Paloma eh. Diba? Artista yan eh. So tawag niya Pechay, ibig sabihin close talaga sila. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Yung hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi. Ayun, mga kababayan. Ang nangyari, ang sabi, hindi totoo. Yung nangyaring pinag-uusapan nilang rape di umano. Kasi, sabi mismo ni Coca Nicolas, sabi sa kanya ni Pepsi Paloma, na para namang di mo kilala si Direk Ray de la Cruz, na gagawin lahat para sumikat. Ganun talaga mga manager eh. Di ba gagawin nila lahat para sumikat? Parang ikaw, Daryl Yap, gagawin mo lahat para sumikat ka kahit na medyo nakikilala ka na naman, medyo maingay na naman pangalan mo, pero maraming galit sa'yo. At halos lahat ng kumukontak, talagang kinakalaban mo, kapal na mukha mo, yabang mo, kala mo kung sino ka napakalinis. Mamaya, tika mo, may pag-uusapan tayo. Ibig sabihin, tama na to. Okay. So, mismo, ayan mga kababayan, si Coca Nicolas ang nagsabi na yan ay gawa-gawa lang ni Ray de la Cruz, yung kanilang manager. Pero tanda ko sa panayam ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang rape issue ay gimmick at gawa-gawa lamang na kanilang manager, ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz. Dalawang Soto ang tumatakbo sa eleksyon 2025. Si former Senate President Tito Soto, kapatid ni Vic, at si Mayor Vico Soto ng Pasig, anak ni Vic kay actress na si Connie Reyes. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay nito ay malinaw na paghingi ng simpatya. Di malabo itong mapayagan ng Movie Television Review and Classification Board. Next. Okay. Na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source of information ng eksenang napanood?
O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter? Huwag nating kalimutan na ang chairman at CEO ngayon ng MPRCBA walang iba kundi si Lala Soto Antonio, anak ni Tito Sen at pamangkin ni Vic. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging disente. May mga norms at ethics na dapat sundan. Ayan mga kababayan yung statement ni Arnold Clavio, ni Igan. At ito ay kinontra ni Daryl Yap. Ito naman, nasagot ni Daryl Yap dito sa sinabi ni Arnold Clavio. Ito mga kababayan. Sabi niya, open letter to Arnold Clavio, hello sa'yo, musta ka na? Maraming salamat sa pagbabagi ng opinion mo patungkol sa aking pelikulang Trop. Yan, Trop 2025, The Rapist of Pepsi Paloma. Ibig sabihin, naglaan ka ng oras at kaisipan para ihayag sa publiko ang kung ano mang sa palagay mo ay tama. Ngayon, opinion ko naman tungkol sa sinabi mo. Sino ka? Ayan ito na. Sino ka para pangunahan ng pamunuan ng MPRCB na harangin ng pelikulang hindi pa nararating ang kanilang tanggapan o hindi pa nararating ang kanilang tanggapan? Hindi lang pambabastos sa pinaghirapan namin, kundi maging kay MPRCB Chair Lala Soto pinagsasabi mo, sino ka para magdesisyon para sa kanya? Pinagmumukha mo siyang may gustong pagtakpan at natatakot. Hindi ganoon si Chair Lala, pinakita na niya ang kanyang pagiging patas sa maraming sitwasyon. Wala ring saysay kung pagbabatayan ng pamagat. Kung pipila ka sa takilya, hindi mo naman kailangan makitinan the rapist of sigurado akong babanggitin ang the rapist of. Sigurado akong halos lahat Pepsi Paloma lang ang sasabihin, kaya maaari yun lang ang ilagay sa posters sa mga piningsinihan. Noong nanood ka ba ng Narnia ay tickets po dalawa para sa The Chronicles of Narnia, The Lion and the Witch and the Wardrobe. Alam mo, Igan, malinaw naman na di natin feel ang isa't isa, pero wag ka naman manabutahe. Hindi ko naman gagawin ang paglabag kay Balabagan. Ayoko gumawa ng film tungkol sa reporter na nabuntis ang traumatized and abused na OFW na kinover lang niya ang istorya, kaya chill ka lang. Wag mo akong lecturean sa moralidad at tama o mali, ha? Yung ibinibintang sa akin, puro invento, puro bunganga. Yung sayo, may bunga. Happy New Year sa'yo ni Arn. O, ayan po yung sabi ni Daryl Yap kay Igan, kay Arnold Clavio. Binanatan niya si Arnold Clavio na wag kang kumagay, parang wag kang magmalinis. Kasi meron ka rin namang issue. Yung issue mo kay Balabagan, kay Sara Balabagan. Tanong ko lang naman, yung issue sa'yo, Daryl Yap, yung issue sa'yo ng pedophile. Kamusta naman? Kamusta naman yung issue ng pagiging pedophile mo? O ikaw ay napagbintangan? O ito, pakita ko na nga. Noong May 28, 2020, merong akusasyon sa'yo na ikaw ay isang pedophile. Huwag ka masyadong magmamalinis. Kung bumanat ka kasi, masyadong kala mo wala kang tinatago. Kala mo napakalinis mo. Kala mo talaga namang ikaw ay walang kalokohan pinaggagawa. Kahit pa sabihin mo hindi ka nakulong o dyan sa mga issue ng pedophilia, the fact na ikaw ay napagbintangan ng pedophile, ibig sabihin, may nakita at mayroong mga bagay na nagtuturo o nagpapatunay na ikaw nga ay sangkot sa pedophilia. Pero kung medyo ikaw naman ay talagang inilaban mo yan at napatunayan mo na hindi totoo yan, ganun din yung iba. Di ba? Parang parehas lang yan O sa TVJ, pinagbibintangan silang ng rape. Ikaw naman, pinagbibintangan kang pedophile. Tapos si Arnold Clavio naman, may issue naman kay Sara Balabagan. So,
Ito lang naman ang masasabi ko sa iyo, Daryl Yap. Huwag ka masyadong magmalinis. Huwag ka masyadong mayabang. At ito sa MTRCB. Pag-usapan natin sa MTRCB. Tanong ko lang sa iyo. Itong sa MTRCB. Sa tingin mo ba talagang papayagan ka ng MTRCB? Dito na ipalabas sa mga sinehan itong pelikula mo? Asa ka? Umaasa ka ba, Daryl Yap? Kasi sa totoo lang may isang pelikula na ang ginawa tungkol sa, kumbaga, minagnify eto demonyo si Satanas at pinalabas na mabuti. Ang ginawa ay X po siya. X rating. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipalabas sa sinihan. Kasi, biruin mo, demonyo, minamagnify mo, pinalalabas mo na mabuti. So, immoral po yan. Hindi po yan, nalabag po yan sa ating mga paniniwala. Ngayon, itong pelikula mo. Sabi ni Arnold Clavio, ito ay paninira. Okay? Ito ay may hayagang paninirang puri o defamation. Ayan, sabi ni Arnold Clavio. So talagang, sa totoo lang naman real talk tayo mga kababayan. Ang talagang dahilan niyan, talagang siraan itong mga Soto. Damay-damay na po yan si Tito Sen, pati na si Vico Soto. Bakit? Bakit kinakailangan mo siraan niya si Tito Sen? Kasi gusto nilang maglaglag doon sa top 12. Yung mga matataas ang ratings, gusto nilang pabagsakin. Erwin Tulfo nga, binabanata na Lagi number 1 So, talagang bababagsakin nila yung mga nasa top 12 kasi yung kandidato niya, yung best friend niya, nandun sa laylayan at mukhang tagilid. Kaya gagawa sila ng issue para pumasok etong kanyang kandidato doon sa top 12. Timing. Bakit ka maglalabas ng ganitong pelikula ngayong 2025 alam mo eleksyon? Kaya wag ka masyadong kupal tuloy na sabi ko. Kaya wag ka masyadong magpangkampante, Daryl Yap. At baka makasuhan ka pa Pinag-uusapan na yung mga legalidad ng ginagawa mo. At mukhang baka meron kang kalagyan. At sa MTRCB naman, kung merong paninirang puri, malabo pa sa sabaw ng pusit, na ito'y ma-exhibit yan sa mga sinehan. Diyan ka na lang sa Netflix. Online ka na lang. Total sa online ka lang naman nakilala. Hindi ka nga nagkaroon ata ng award sa mga award giving bodies pagdating po sa pelikula. Wala naman sa social media ka lang talaga maingay Diba? Kaya, malabo pa yan mga kababayan. Kung medyo may pasalisalita pa siya para kay Lala Soto, na kesyo ganyan, patas si Madam Chair Lala Soto, talagang patas si Madam Chair. Kaso ikaw hindi ka patas. Patas nga si Madam Chair. Ikaw, patas ka ba? Hindi ka patas lumaban. Patalikod ka rin Duwag ka rin Alam mo kung talagang gusto mong sirain ng mga Soto, sabihin mo hayagan. Hindi yung kunwari ka pa, may mga pa-etchos ka pa. Kitang-kita naman, ang dahilan mo talaga dyan, para gumawa ng ingay, para pag-usapan na naman itong issue. Sabi nga ni Arnold Clavio, para ma-divert itong ating kaisipan natin mga kababayan, pwede naman na talagang ipabagsak ang mga Soto dahil nga yung kandidato mo, nandun sa number 12, hindi makapasok. Kaya gusto nyo ibaba yung nandiyan sa taas at iangat yung yung kandidato yung pulpul. Kaya ikaw kupal Kaya ikaw Daryl Yap, ayusin mo rin. Hindi ka malinis. May issue ka ng pedophilia. Meron nga akong nakausap may pelikula, sabi ko may pelikula si Daryl Yap na The Rapist of Pepsi Paloma. Alam nyo, sabi sa akin, wala, pedophile naman yan Pero inyo, sabi sa akin, diretsuhan. Kaya huwag ka magmalinis. Don't be clean. Dahil marami nakakilala sa'yo, maraming baho
marami kang baho na alam na ng mga tao. At huwag ka masyadong magmayabang kasi baka bigla ka na lang pag sobrang taas ang lipad mo, ang pagbagsak mo, bagabag na. Balabag na. Ayan. Kaya yun lang mga kababayan. Nako, abangan natin kung ano pa magiging mga sasabihin na ito ni Daryl Yap. Lahat kinalaban na para lang ma-justify niya yung kanyang ginagawa na obvious naman na talagang ito isang paraan para makapanira, makakilala uli. Kasi laos na nga actually, hindi naman laos to kasi hindi naman sumikat to Di ba? Okay, so ilang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.